lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Okay? So, mangusin kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Alam mo, wala akong pakialam sa putang inang sinasabi mong Norman Mangusin laban kay Makagago. Wala akong pakialam dyan. Okay? Si FLM, ito po ikikwento ko na rin din sa inyo. Naging magkakilala kami, personal, ni Francis Leo Marcos. Personal. Una nga, nakilala ko si Francis Leo Marcos, I think 2017. Yung isang retired na general na PNP, retired general, na kaibigan ko na pumanaw na si retired General Francisco Balagtas. Na kung saan, retirement ceremony na ginanap sa Camp Crame, sa Aguirre Hall, nandoon ako, nandoon siya. Nilapitan ako ni Francis Leo Marcos. Ito po, totoo po ito sabihin ko, walang dagdag, walang halo. Nilapitan ako ni Francis Leo Marcos doon. Nagpakilala siya na siya si Francis Leo Marcos. And then, follower ko daw siya. Nakipagkamay, nakipagkaibigan. Normal, nakipagpalitan siya ng number sa akin. After nun, umiikot na si General Balagtas para magpasalamat, makipagkamay sa mga bisita niya na invited niya. Nung time na yon, biglang lumapit ulit si FLM. Ang sabi niya, pare, si Ninyo, kaibigan ko na to ngayon. Magkakilala pala kayo ni Ninyo. Sabing gano'n ni FLM. Now, kinausap ako ni General Balagtas nung pagkatapos na nandoon siya. After nun, winarningan ako. Sinabihan ako ni General Balagtas, Ninyo, alam ko kahit na may pagkaisip bata ka, gano'n ang word na binanggit sa akin ni General Balagtas, na kahit ikaw ay iba ang utak mo, mga gano'n, alam ko matalino ka Ninyo. Mag-ingat ka sa kaibigan natin. Yun ang pagkakasabing word sa akin ni General Balagtas. Nung sinabi niyang gano'n na wal salita, hindi ko alam kung sinong pinatutungkuyan ni General Balagtas na, o Ninyo, mag-ingat ka sa kaibigan natin. Wala akong ideya kung anong ibig sabihin niya. Now, after nung event na yon, mga 3 days, doon na tumawag si Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. Una, inaya niya ako na manglan sa somewhere in Sopotel or Diamond. Baka, hindi ko na matandaan yung hotel na pinuntahan. Pero hindi ako sumipot. Ito aminin ko sa inyo guys ha. Nung inaaya niya ako doon, meron siyang gustong ipakiusap sa akin. Na-erekta ko siya kay dating sekretary Bongo at ngayon ay Senator Bongo na. Now, doon ko napagtanto yung sinasabi ni General Balagtas na mag-ingat ka sa kaibigan natin Ninyo. Doon, napag-isip-isip ko na may hinihingi ng pabor sa akin. Si FLM na ilapit ko siya sa mga ibang higher official. Doon, another topic na naman, one time, in-invite niya ako doon sa isang asyenda niya daw kuno, somewhere in Pagudpud. Pagudpud escapade ng Asinderos. Nandito po ako ngayon sa Pagudpud, kasama ko po lahat ng tropa. Ilocos Norte. Nung ini-invite niya ako doon, nagkataon, kaibigan ko yung mayor doon, na ang pangalan, Ferdinand Sale. Kaibigan ko, si ex-mayor Ferdinand Sale. I don't know kung mayor pa rin ba siya ngayon. Nung binireply ko kay Mayor Sale, Mayor, pupunta po ako sa area mo sa Pagudpud. In-invite ako ni FLM, sabi kong ganun, sa asyenda niya. Andito kami sa Pagudpud, escapade ng mga Asinderos. After nun, tinawanan ako ni Mayor Sale. Sabi niya, Ninyo, walang asyenda rito sa Ilocos Norte. Dito sa lugar ko, walang asyenda. At yung sinasabi mong Francis Leo Marcos, hindi taga rito yan. Pumupunta yan dito, namomonitor namin, may mga kasamang Chinese. Yun ang pagkakakwento sa akin ni ex-mayor Ferdinand Sale. Kaya nung sinabi niya sa akin yun, alam niyo ang ginagawa ko kay FLM noong mga panahon na yun, nilalaro ko lang din siya. Nilalaro. Sabi ko, FLM,
O Francis, okay na, naparating ko na kay Bongo. Naparating ko na kay Secretary yung mga gusto mong pabor. Ganun ang sinasabi ko sa kanya. Pero ang ginagawa ko, alam nyo, kilala nyo si FLM, di ba? Na mambubudol. Di ba? Yun ang pagkakakilala nyo, mambubudol si FLM. Scammer. I scam a lot of women. They love me so much. He's a scammer. I know he's a big scammer. He's a really big scammer. Oh, me? Yeah. Mukhang negosyante to sa Australia. Teka nga, mabudol nga to. Ang style ko sa kanya, magbibideo call ako kay FLM. Oh, Francis, ito magaganyan ako. Oh, nandito ko. Oh, Senator Boss, siya po si FLM, kaibigan po natin yan, boss. Ito po siya. Igaganyan ko yan. Papakita ko kay FLM, nakasama ko talaga si Bongo. Ngayon, ang pagkakakala ni Francis, lahat ng inilalapit niya sa akin, na inilalapit ko kuno sa mga opisyal nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang akala niya, talagang idinidiga ko. Hindi niya alam, puro ko lang siya pinaglolo ko. Sa madaling salita, pangit gamitin ng salita, na ini-scam ko din siya. Ini-scam ko din siya. Sino kalbog bakla taga Baguio? Sino yun? Si ano yata yan ba si Nino Barsaga? Patay na? Sir Idol, yung pong kaibigan daw nyo na kalbong, asa na? Na kalbong bakla na taga Baguio. Pero, lahat ng mga binibigay niyong pera sa akin na hinihingi ko, na ibibigay niya. Sa madaling salita, wala pong naging pakinabang sa akin si FLM. Walang pakinabang. Yun ang totoo. May pagkakataon pa na kinausap niya ako, o ninyo ganito, sinadya ko niyan. Kung meron kayo mapapansin, may mga picture kami ni FLM na kumakain kami sa isang restaurant na nakasakubo kami noon sa Tanay Rizal po yun. Pinuntahan niya akong personal doon. Pinuntahan niya pa ako. Doon sa nangyari naman doon, kaibigan ko ito, si Kote. Meron akong kaibigan na may farm ng mga manok na taga Antipolo City. Yung farm ng manok na may-ari nun ay matali ko rin kaibigan, naging kadikit ko. Sinabihan ako ni FLM, ninyo maraming manok dito sa Tanay. Baka pwede tayong makadiskarte ng manok. Makakabili ako ng manok, ng mga magagandang klaseng manok, panabong. Sinama ko si FLM doon sa isang farm ng manukan na kaibigan ko. Ang sinakyan namin ata nun, Mustang na kotse. Mustang. Nung unang sakay ko sa kotse niya, kinabahan ako. Bakit po? Meron siyang mahabang baril na dala-dala na BB Armalite. At meron siyang 45 na dalang baril. Maliban sa 45 at sa isang BB Armalite, siya at yung isang driver dati ni FLM ang nagmamaneho. Bali dalaw silang magkasama. Pangatlo na ako nun. Nung sinama ko na kay Koti sa Antipolo, sige, kwento-kwento na nga ang pagkakaalam ko sa kanya, pinsan siya ni Pangulong Marcos, pinakilala ko siya kay Koti. Naniwala din si Koti na magpinsan nga at naniwala din si Koti. Now, binabati ko si Ferdinand Bongbong Marcos, nanonood siya sa akin ngayon. Hello, Insan, kumusta na? Andito ako sa Heritage. Ito na. Kung di ako nagkakamali, kumuha siya ng 3 manok doon. 3 manok na panabong. Magagandang klaseng panabong na manok yung nakuha niya. Siyempre, bayaran na, magbabayad na rin siya. Kung hindi pa ako nagkakamali, iniwan namin yung farm ni Kote, iniwan yung manok, kumuha siya ng pera sa M. Holier. M. Holier, kumuha siya ng pera doon. Parang meron siyang ni-receive na padala. Now, ang ginawa ko, iniwan ko na. Iniwan ko na siya. Sabi ko, kuya, uwi na ako. Kasi kinabahan ako sa kanya, may daladalang Armalite, may dalang 45.
baka mamaya walang papel ang tarantado, pati pag ma-checkpoint yun, madamay pa ako. Eh, siyempre sakay ako doon. Now, nung iniwan ko na sila, ang pagkakaalam ko, bumalik sila sa bahay ni Kote. Nung bumalik, kinuha atang manok. I don't know kung nagbigay ba siya ng down payment. Wala akong alam doon. Pero, kinagabihan, tinawagan ako ni Kote na ang sabi niya sa akin, "Ninyo, si FLM kumuha ng manok sa akin." Kumuha ng manok. Sabi ko, "Ilan pong manok kinuha?" 3. Hindi pa siya nagbabayad, ninyo. Hindi pa nagbabayad. Si Francis Leo Marcos na kaibigan natin. Kasi ang pinakamalaking inabot ng pera ko, mga 1.6 ganun, billion. That is before pandemic. Wow. Yeah, that is before pandemic. Sabing gano'n sa akin ni Kote. Sabi ko, "Kuya, baka wala lang siyang dalang pera." Sabi ko, "Baka wala lang siyang dalang pera." Gadala ng pera. Ano yan? Cheque yan. Sabi ko gano'n. Pero nung time po na yun nung dinala ko siya kay Kote, kung di ako nagkakamali, nabigyan niya pa ako ng 30,000 peso. Yun, hindi ko makakalimutan yung binigyan niya ako ng 30,000. O, ninyo, pa-birthday ko sa'yo yan.